Romans chapter number 1. Okay. Romans chapter number 1 and tayo po ay nasa verse number 26, okay? And we'll try our best by the grace of God to finish hanggang verse number 32, right? Verse 26 to 32, ready? Read. For this cause, God gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise also the men, living the natural use of the woman, burn in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but a pleasure in them that do them. Tayo po ay manalangin, Lord, salamat this afternoon, salamat this evening na meron po kami, salamat sa panahon na meron po kami, though hindi po ganun kaganda ngayon at panaka-naka po ang pag-ulan, kaninang umaga, napakalakas. Pero salamat Panginoon at dinako niyo po kami muli sa lugar po na ito upang makapanambahan, makapakinig yung salita, makapanalangin sama-sama, malaman po ang mga request ng bawat isa and kagaya po sinabi niyo, let our request be made known unto God. Help us do that. At sa pakikinig namin ngayong gabi, help us to conclude Romans chapter 1 sa aming pong pag-aaral. At para po sa susunod ay makatalong kami sa Romans chapter number 2. Be to all the glory and praise, Christ we pray. Amen and amen. Okay, tayo po yung makakapo. So tayo po ay nasa verse 26 na and we're still dealing with yung first part ng pillar dito po sa three pillars of the gospel, which is yung tinatawag nating wrath consciousness o yung dapat malaman ng tao, maintindihan, ma-acknowledge ng tao yung puot ng Diyos tungkol po sa kasalanan. The world ay ignorant of that or dismissive pagdating doon sa puot ng Diyos na ito na atin pong pinag-aaralan at ayaw ng sanlibutan na siya ay hatulan or ini-evade niya. Hindi niya naman matatakasan yun eh. Pero habang nandito sa mundo, pwede niyang takasan, no? Parang sabihin niya, hindi naman totoo yan or hindi niya bigyan ng pansin. Pero sa totoo lang, hindi matatakasan ng tao ang paghatol ng Diyos. Okay? But that is the purpose kapag nagpipreach tayo, pag nag-share tayo ng gospel, kapag binabahagi natin salita ng Diyos, we're making known to man yung destiny ng tao without God. Ano yung kahihinatnan, ano yung kahahantungan ng tao kapag wala ang Diyos. Tanda natin, nasa ilalim ng puot ng Diyos ang sanlibutan, except those who are in Christ. If you are in Christ, you are saved from the wrath to come. If you are not in Christ, you are still under the wrath of God. Yun po yung katotohanan at dapat maipaunawa po natin yon sa sino man na atin pong babahaginan. And though, ang bagay na yan ay nakalagay naman sa Bible, clearly, nasa Book of Romans, yet, ano kasi siya, it's a truth that is uneasy. So, hindi madaling i-bear, hindi madaling tanggapin. Okay? Tayo, aminado tayo, kasi kung naligtas ka na, dumaan ka na dyan. Nalaman mo na sarili mo na karapat dapat ka na paghatol ng Diyos. Kaya mo kinailangan si Kristo. Kaya ka naniwala kay Kristo. Yung mga binabahagi na natin, naniniwala ba sila na deserve nila ang impyerno, deserve nila mapahamak? Some of them even think, mabuti silang tao. Some of them even think they are moral persons who have, kumbaga, kung titimbangin man ng Diyos yung aking mga gawa, ay siguradong mas marami yung mabuti kaysa sa masama.
Pero ang estimasyon ba natin o ano bang estimasyon ng Diyos sa kasalanan? Yung madami bang nagawa? Yung konti ba ang nagawa? O yung nagkasala lang o hindi? Si tandaan po natin, ano po ba yung kasalanan ni Adan at ni Eva? Si Adan, di ba? Sumuway siya sa Diyos. Kinain niya yung pinagbabawal ng Diyos. And that is enough para lahat ng tao to be all under sin. Remember that. Hindi niya ginagawa yung mga kasalanan ngayon o marahil hindi niya nagawa yung mga kasalanan na nakalista dito sa Romans chapter 1, yung mga pagtitignan po natin. Pero, gayon pa man, karapat-dapat siya sa paghatol ng Diyos. Okay? Kaya po, nobody is beyond or nobody is exempted from the wrath of God. You will only be exempted if somebody paid for that. And that is only through Christ. Doon ka lang ma-exempt sa galit ng Diyos. Kung dadaan ka sa nagbayad na nung galit ng Diyos. And that is our Lord Jesus Christ. We pick up our study on verse 26 to 27. At may kita po natin dyan yung word na vile affection. Diba? Sabi ng verse 26, "For this cause God gave them up unto vile affections." The wicked actions of certain sons of Beliar are considered vile in the Bible. Matatagpuan mo sa Judges chapter 19 verse 24-28. For the sake of time, mga kapatid, sulat nyo po, buksan nyo, if ever you have a time to review. Okay, yung mga talata na yan, but I will not open everything na nilagay ko dyan for the sake of time. Because it will take too much time. Okay? Now, when God is taken out of the picture, kapag inalis mo ang Diyos sa isipan mo, o inalis ng tao ang Diyos sa kanyang isipan, what is left is man's unbridled and beastly disposition. Pag inalis mo ang Diyos sa isip ng tao, sa laman ng kanyang isipan, walang maiiwan. Anong maiiwan? Diba? Lust lang yun. Ang maiiwan ng beastly disposition. Ano ibig sabihin ko? Di ba nga ang science, supposedly, kaya ang tawag ng science sa atin po, tawag po ng science sa atin o mga nag-aaral ng science, okay? Tayo daw po ay mataas na uri ng hayop. Yun ang turing nila sa tao. Hindi nila dinidifferentiate. Yes, we have, kumbaga, parang nag-evolve ka lang daw ng mas mataas kaysa sa mga unggoy. Nonetheless, we are still animals. But mga kapatid, let me tell you, okay? Without God, wala talagang tao. Para lang talagang hayop ang tao kung wala ang Diyos. Kasi, ang hayop, ano bang gagawin niya? Pag gutom siya, kakain siya. Kung anong gusto niyang gawin, may pakialam ba ang aso kung nasa saan siya? Na may gusto siyang gawin na based sa kanyang nararamdaman? Wala po. Ba kung saan-saan ka makikita dyan. Di ba, yung isang araw nga, nandun kami sa SM. Hindi dahil may binili kaming mga bag, wala tayong pambili nun. Bumili lang tayo ng mga flour. Ano yung flour? Ano tawag sa Tagalog? Arena. Yun, bumili. Doon sa taas, sa fourth floor. Yung aso, nakadiaper pa, pero tumae, di ba? Sa tiles. Nung SM. Sipin mo, walang pinipiling lugar ang aso. Bakit? Aso siya eh. Ilagay mo man siya sa SM, ilagay mo man siya sa bahay nyo, ilagay mo man siya sa malinis na lugar o mas maruming lugar, aso siya. At pag ang tao po, wala ang Diyos sa kanyang isipan, wala ka. Kaya susundin mo lang talaga yung ano ng katawan mo. Kahit masama pa yun, kahit di pa yun, kagustuhan ng Diyos. Ito, bubuksan ko for the sake of Ephesians chapter 4, verse 17 to 19. Okay, Ephesians chapter 4, verse 17 to 19. This I say therefore and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Paano daw lumalakad ang isang hintil? Having the understanding darkened, verse 18, ang kanyang pangunawa ay madilim, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, so siya ay alien, siya ay hiwalay, siya ay iba, siya ay labas, siya ay hindi katulad nung hindi niya naranasan yung buhay ng Diyos, the life of God, dahil doon sa ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. So a Gentile is walking after the blindness of their heart. Bulag ang kanilang puso, kaya tama lang
na yung sa mga palabas, di ba, napapanood natin, di ba? Bulag ba ang puso? Ayan, liwa-liwanag dyan eh. Ang isang hintil na lumalakad sa kanyang pagiging hintil ay have the blindness of their heart. Verse 19, who being past feeling, have given themselves over unto lasciviousness to work all uncleanness with greediness. That is what a Gentiles is. Yan po ang isang hintil sa ating panahon kahit po ngayon. Kung wala ang Diyos. Kung walang pagkakilala kay Kristo. Diba? So, sabi dyan, balik tayo sa text natin, huwag niyo pong tatanggalin sa Romans 1 kasi doon lang naman po tayo mag-aaral. So, verse number 26, nakita natin dyan, for even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly and receiving in themselves that recompense of their error, which was me. So don't ever think na kinalugdan o umokay na ang Diyos or ayos na sa Diyos ang mga relasyon na kung saan ay ito po wag po kayo ma-offend pero kasuklam-suklam sa Diyos. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, hindi yan tanggap ng Diyos. That is not to say na magalit ka or i-hate mo yung mga taong ganun. Pero mahalin natin sila enough to tell them that they need Jesus Christ as much as we need Jesus Christ. Dahil the only person who could save them and who could spare them from that is the Lord Jesus Christ. Ang ating Panginoong Hesus lang ang kayang makapagpaalis nun sa kanila or makapagbabago sa kanila. Tanda natin ang isang kababaihan o babae, to help, cleave, to be a wife, to be a mother, to cherish, and adore is the natural use of the woman. So, based yun doon sa pinagkuhanan ko sa Grace Ambassadors, yun yung kanyang description of what is the natural tendency of a woman. The woman was made for a man, for the man, according to 1 Corinthians 11:8-9. Satan and the world would have you believe that you should not be feminine but a feminist. Alam niyo po pagkakaiba? What is the difference between a feminine and a feminist? O sa mga estudyante, do you know the difference? Sa mga nag-aaral sa school, do you know the difference between feminine and feminist? Nako. Yang mga terms na yan, be acquainted with those terms. Why? Kasi kayo ay nasa mga school na ang palibot nyo, woke culture. Preacher, anong ibig sabihin ng woke culture, preacher? Yung mga kaisipan ng mga estudyante, yung kaisipan ng mga bata, ay naayon sa sistema ng sanlibutan na ito na labag sa mga prinsipyo ng Biblia yung kanilang pinaniniwalaan. And they are promoting feminism in the schools. Diba? Yan naman talaga pinopromote. Okay? Magkaiba yung feminine and feminist. That's why we adore, mga kapatid, we encourage that our ladies be modest in their apparel. Because that is promoting feminine behavior. Nandyan po kayo? The feminist movement, ito po kasing ginagawa ng feminist movement, sabi ang sigaw at ang gustong mangyari ng feminist movement, dapat daw pantay yung lalaki sa babae. Pantay naman talaga. Tama? Sa body of Christ, there's neither male nor female. Pero saan lang naiiba? Okay? Sa role. Kasi nasa lupa pa tayo. The man is the head and the woman should submit to the man. Nandiyan po tayo? Ngayon, sa body of Christ, walang distinction. No male nor female. Wala nga eh. Nor Jew nor Gentile. Pantay nga eh. All is one in Christ. Pero bakit nilagay pa rin ng Diyos, nasa panahon natin ngayon, body of Christ, bakit meron pa ring head? Bakit ganun? Pantay naman. Tandaan natin, nasa lupa pa nga may order. There needs to be order in things. Okay? Imagine natin kung ang mga organisasyon walang head. Walang nasusunod. Kahit sino lang masunod. Ang daming nasusunod dun. Ang pangit nun. Sipin mo, kung sa school, 10 ang principal, hindi isa. Paano kaya ang desisyon? Sabi niya, lahat ng kurtina, green. Sabi ng isa, ang pangit niyan, blue. Sino masusunod? There's supposed to be, in every organization, there's supposed to be one who is the head of those things. Dapat may isang nangunguna kasi yun yung magsiset ng order.
In case of disagreement. And mga kapatid, what we are learning from the Pauline epistle, what we are learning from the Bible, tandaan nyo po, hindi po dinidimin o hindi po dinidiscount yung value ng bawat isa sa katawan ni Kristo. Bawat isa ay importante. Tandaan natin yan. Babae, lalaki, lahat tayo importante. Meron tayong role na ginagampanan sa katawan ni Kristo. Amen. Pero huwag kang mag-usurp ng hindi mo role. That's the problem. When you usurp the role that is not yours. At yan ang feminist movement, mga kapatid. The Bible is absolutely pro-women. Tandaan po natin, kung susundin lang natin ang Bible, poprotektahan ng Biblia ang mga kababaihan. Ayaw ng Diyos na sinasaktan ng mga kababaihan. Amen. Kaya nga utos sa mga husband, love your wives. Even as Christ also loved the church and gave Himself for it. What more or what greater example is there than the Lord Jesus Christ? Anong mas dakilang halimbawa ang meron sa Panginoong Hesus? Yun po. Okay. But the problem with the feminist movement, nako, mga ladies sa church, huwag tayong magpa-apekto dyan. Tulungan natin ang ating mga sarili by the grace of God sa mga napapakinggan natin na just to obey God. Just to follow kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen. Diyan po tayo. Sa mga young ladies natin sa church, I hope ang ating aspiration, yung magampanan natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. The unmarried careth for the things that belong to the Lord. Oh. Other than that, yun na. No? Dedicate natin ating buhay para sa mga bagay ng Diyos, the things of God. Okay? Now, the law warned about this in Leviticus chapter 18. Okay, sige nga, buksan natin to saglit. Okay, marami kasi akong listahan dito na mga kasalanan ba? So, this list is a lengthy list, but I need to get through tonight. Okay. Leviticus chapter 18, sige, verse 22. Anong sabi niya? Thou shalt not lie with mankind as with womankind. Ano daw yon? It is abomination. Pero tuwan-tuwa ngayon, di ba? Okay, hindi abominasyon sa Diyos. Neither shall thou lie with any beast to defile thyself therewith. Neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto. It is confusion. Okay. Verse number 29. For whosoever shall commit any of these abominations, even the souls that commit them shall be cut off from among their people. Therefore shall ye keep mine ordinance, that ye commit not any one of these abominable customs which were committed before you, and that ye defile not yourself therein. I am the Lord your God. Okay? So, yun yung problema po. Talamak po, hindi mo kailangang manghula. Alam po natin, halatang-halata naman, hindi naman sila nanganganak, pero dumadami sila. Tama? Bakit ganun? Nasa Bible yun eh. Ba? Result yun ng pag-reject sa knowledge of God. When you reject the knowledge of God, that is the result. Hindi po ako sa nananakot mga kapatid or pero pakibantayan po natin, mga fathers, mga tatay, bantayan niyo po mabuti yung mga anak niyo lalaki. Kung merong hint ng konting dyan, paki-straighten niyo na po. Pakitanggal niyo na po sa sistema nila. Okay? No? Nakakalungkot. Hindi po imposible. Bakit? Kasi kahit Christian family pa may ganyan eh. May mga ganyan. 'Di ba? Lumaki sa church, Sunday school, okay. Pero kalaunan, ayun pala, mama, ang tunay na ako ay isa po pala akong babae. Ha? Ano? Diba? So, hindi yan tama, mga kapatid. Okay? Kasinungalingan yan. At yan ay dapat mawaksi. Kung ang inyo pong mga anak, bata pa lang, merong tendency na ganun, pakiwaksi, pakituwid. Okay? Huwag natin yan kumbaga, huwag niyong sa mind nyo. Hindi. Kung ano ka, ginawa ka ng Diyos, yan ang katotohanan.
Hindi mo pwede sabihin, hindi kasi nagkamali ang Diyos. Ha? Ano nagkamali ang Diyos? Okay? So, alam niyo po, ang solusyon kasi, ito binigay naman ng Bible Di ba? 1 Corinthians chapter 7 verse 9, marriage Binigay naman ng Diyos yung solusyon Pero wala, ayaw ng tao yung solusyon ng Diyos. Ang gusto ng tao, yung masatisfy yung lust niya. Ang gusto ng tao, yung masatisfy yung kagustuhan niya. Pero, hindi niya pinapakinggan na meron naman Parang ganito, parang magulang ba? No? Na ang magulang, sabi niya sa anak niya, wag mo muna kakainin yan. Meron kasing yung saging, kumbaga saging. Wag mo muna kakainin yan, yung saging na yan, nasa lamesa. Kinain nung anak. Naku, kinain mo, sayang anak. Bakit po mama? Gagawa ako ng banana split. May ice cream sana yan. Kaya lang, kinain mo na, wala ka ng ice cream. Diba? Minsan, mga kapatid, iniisip ng tao, ang ano naman ng Diyos, parang, ang dami namang bawal or ang dami namang ayaw ipagawa ng Diyos. Mga kapatid, hindi naman sa ayaw ng Diyos Pero may tamang lugar, may tamang panahon, may tamang pagkakataon na pwede mo nang i-apply kung ano man yung nararamdaman mo. Nandiyan po tayo. Hindi naman mali mga young people, hindi naman mali magmahal Pero sa asawa mo lang. May asawa ka na ba? Wala pa. Di wag ka munang umibig. Love your neighbor as thyself muna. Wag love na kagaya ng pag-aasawa. Nakuha nyo? May tamang lugar, may tamang panahon, may tamang timing ang Diyos. Hindi naman bawal Pero may tamang pwesto yun kung saan mo siya i-apply. Nandiyan po ba tayo? Amen. Ganun naman. Hindi killjoy ang ating Diyos. Hindi killjoy ang ating Panginoon. Gusto niya nga na maging masaya tayo, pero nasa tamang lugar. Kasi kapag hindi mo yun sinunod, akala mo sasaya ka, pero sa dulo, masasaktan ka lang. Dahil may consequence ang sin. And kapag ang consequence, naranasan natin, masakit yun. Tama? Masakit yun. Iiyak ka lang. Luluha ka lang. Diba? Ire-regret mo lang. Diba? So, dito, sa church marami na, di ba, nagdadalaga dito, nagbibinata dito sa church. Dumaan na dyan yung mga tatay nyo, dumaan na dyan yung mga marami sa church. Alam nila yan, naintindihan namin yan. Preacher kasi siya lang talaga. Maiyak-iyak pa, di ba? Maiyak-iyak pa, di ba? May tamang panahon para dyan. Hanggat wala pa tayo doon, habang wala ka pa doon, care for the things that belong to the Lord. That is what the Bible is telling us. Pag yun yung pinakaalam mo, pinakialaman natin. Okay? Pag pinakialaman natin yun, bago yung tamang panahon, una, hindi mo na masusunod ang Diyos. Pangalawa, masasaktan ka lang. Diba? Ito na yung, hindi, itatanan ko talaga. Dati, mas nakakabilib pa yung mga tanan dati. Bakit? Yung mga tanan dati, talagang umaalis, talagang pinaglalaban. Ngayon, tinanan. Bumalik sa nanay, ma, di pala namin kaya. Ito na, kailangan namin ng tulong nyo. Diba? Yung problema. So, yun ang problema natin mga kapatid sa kultura na meron tayo ngayon. Pero, the Bible is warning that ang tagal na. Hindi yan bago sa salita ng Diyos. Okay? Kaya sa mga young people natin, focus lang tayo sa Panginoon. Ibigay nyo, by the way, pag may nagtanong kasi sa inyo, lalo na sa mga young ladies, may nangungulit sa inyo, ganyan, di maiwasan, nasa school kayo May katabi kayong pogi, di ba? Baka maaaring ganyan, or may nagkakakrush sa inyo, sabihin nyo kasi taken na kayo. Preacher, nagsisinungaling ako. Romans 7, basahin natin. Romans 7. Romans 7 verse 4. Tiga mo Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that ye should be married
Past tense, present tense. Kung ligtas ka na, married ka na. Kita mo? Married to another, even to him who is raised from the dead. That we should bring forth fruit unto God. You see that? Kahit hindi ka pakasal sa flesh, if you are saved, kasal ka na kay Kristo. You are already married to Christ. That's why kapag may nangungulit sa'yo, sabihin mo, sorry, I'm taken. Sorry, I'm taken. Ha? Kabata ba? Anong taken na? Wala ka na ba? Wala naman. You cannot beat him. Sorry, you cannot beat him. Okay? So, yun ang sasagot natin. Yun ang isasagot po natin, no? Lalo na sa mga young ladies natin sa church. Yung sagot nyo, you're already taken. Why? Yan tanong, are we applying that na to the point na mahal mo talaga din si Kristo? Okay? Young ladies, love Christ. Mahalin nyo si Kristo. Dahil mahalin nyo ng todo si Kristo, bakit? Kahit gaano pa katino ang isang lalaki, mas matino pa rin si Kristo. Praise the Lord. Amen. Yun yung unang mamahal. Mga young men din, ganun din, mahalin natin din si Kristo. Okay. Married to Christ. Ang liwanag, di ba? Oh. So, yan kasi yung solusyon ng Diyos. This is the solution of God. If therefore, merong problema sa burning lust, sa nag-aalab na damdamin, sa mapupusok na damdamin, yun yung supply ng Bible eh. Okay? So, God had never or will ever sanction a homosexual union. Tandaan niyo po yan. Kahit mahal ng Diyos ang tao, kahit namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan, hindi sasang-ayunan ng Diyos ang same-sex marriage. Hindi po. I don't know what type of God ang pinaniniwalaan nitong mga LGBTQ church na ito. But it is not the God of the Bible. Hindi ito Diyos natin na hindi ito ang Diyos ng Biblia. Kung Diyos man yun, hindi yun ang Diyos ng Biblia. Okay? It is dirty, filthy, and sinful. Ano pa? It is a natural law that what you sow, you will reap. Tama po ba? Kung anong ating itatanim, yun yung ating aanihin. Sow to the flesh and you will reap corruption. Saan mo ba matatagpuan yung AIDS na yan? Saan mo ba matatagpuan yung HIV na yan? Yung mga sakit na yan? That is the result of the fruits of the unseemly acts of men. Lalaki sa lalaki, ganyan. So on. Man chooses sin over God, then what he gets is corruption, not peace. Hindi ko alam kung totoo ito. Oh, pero isa daw sa source niyang AIDS na yun, something parang sa unggoy. Tao sa unggoy, mga kapatid. Yan yung naging tapos pasa-pasa na. Kaya, okay, mag-iingat po at alam nyo sa school, I don't know. Kasi itong problema natin sa public school system eh. One thing na problem natin. Ang public school system, di naman kasi nagtuturo na huwag kayong huwag kayong may gagawin na dalawa, ganyan. Di sila nagtuturo ganun. Tinuturuan nila, kung may gagawin man kayo, mag-contraceptives kayo. Yun, tinuturo. Nung nag-aaral pa ako, yun na yung naririnig ko eh. O, kung may gagawin man kayo mag-ingat, proteksyon. Bakit instead na ang ituro mo na lang, huwag kayong papasok dyan kapag di man kayo mag-asawa, ang ituturo mo, mag-ingat kayo. Kung gagawin nyo man yan, proteksyon. Ang pinaka-proteksyon ay gawin mo lang yan kapag ikakasal ka na or kinasal ka na. That's the only protection. Proven protection. Wala na mas protektado ka doon. Okay? At protektado ka doon, bakit? Kapag pinauwi ka na, umuwi ka na, huwag ka na maggala-gala kung saan man. Amen? Yan ang proteksyon. No? Hindi yung kung saan tayo pupuntang lugar. No? Right? So, the consequences of this sin is just appropriate. Nakita natin yan sa Romans 1. Merong epekto. Merong consequence. Meron pong mangyari. No, however man justify his filthy acts, his sin will catch him sooner or later. Tandaan natin na meron pong epekto yan at darating ang panahon. Okay, yan na. Madiscover na natin ang kasalanan. Yan na. And invented a God after their own evil abomination. Now, ito na po mga kapatid. Dito tayo sa mahabang listahan ng mga kasalanan dito. Okay.
So when Pharaoh continues to harden his heart after the plagues that God brought into Egypt, tandaan natin, hindi ang Diyos ang nagpatigas ng puso ni Pharaoh in the first place. Si Pharaoh ang nagpatigas ng puso niya una, kaya pinatigas lalo ng Diyos. Okay? So, huwag natin isisisi sa Diyos, kaya naman naging ganyan. Kasi nga ang Diyos, ginawa niyan. Mga kapatid, you cannot blame God. God is a righteous judge. God is a righteous God. Hindi niya gagawin na isang bagay na, against Him. So, ito po kasi isa sa ugat ng problema eh. And even as they did not like to retain God in their knowledge, that is the root of the problem. Okay? That is the root of the problem. Ayaw panatilihin ang kaalaman ng Diyos sa kanilang mga isipan. They did not like to retain God in their knowledge. Yan ang problema ng tao, okay? Mankind doesn't want the knowledge of God, hence, the corruption and its subsequent plunge into sin and wickedness. Yan yung nangyayari po. Ayaw ng tao yung kaalaman ng Diyos. Sabihin ng Diyos, okay, pwede lang yan gawin ng mag-asawa, lalaki at babae. Sabi ng tao, hindi yan. Pwede yan kahit sino. Hindi, pwede yan kahit lalaki sa lalaki. Hindi, pwede yan kahit babae sa babae. Mali yun. Pag nag-deviate ka na within the holy marriage between a man and a woman, that is already a sin. Okay? Kasalanan na yun sa Diyos. Yan ang problema natin. Kaya po, ano naging resulta? Dahil ayaw nilang panatilihin ng Diyos sa kanilang isipan, God gave them over to a reprobate mind. Sadly, mga kapatid, yan ang nagiging effect. Ginib up na ng Diyos. Okay? Sa mga young people dito sa church, sa mga makukulit na young people dito sa church, sa mga hindi sumusunod sa magulang dito, gusto nyo bang mag-give up na yung magulang nyo sa inyo? When they finally say, sige na, sobrang kulit mo, di ka na mapagsabihan, lumayas ka na. Kasi ibig sabihin, give up na sila sa iyo. Ayaw ka na nilang disiplinahin. Okay? Your time in this house is over. Labas ka na sa bahay ni Kuya. Okay? But, nakita natin, may hangganan eh. Yes, God is long-suffering. Yes, God is gracious. Yes, God is merciful. But don't ever think na walang hangganan yun. May hangganan yun. Amen? Nandiyan po tayo? Habang may buhay pa, may pag-asa. Okay? Pero, huwag mo isipin na habang buhay, buhay ka. Yun ang problema. Hindi, habang may buhay, may pag-asa. Hanggang kailan ka buhay? Yun ang tanong. Diba? Not because God wanted to, na i-give up niya to a reprobate mind ng mankind, but He has to. Kailangan eh. Man chose to live without God in his thoughts, and the result are the following. Ito na. Okay, nababasa niyo po from verse number 29 hanggang verse 31. Yan yung listahan ng mga kasalanan na mga bagay na dahil pinili ng tao na sumuway at huwag panatilihin yung kaalaman ng Diyos sa kanilang isipan. To do those things, anong mangyari? Para gawin yung mga bagay na hindi convenient. Sabi ng dictionary, convenient is fitting, or ibig sabihin, fit, suitable, proper. Ibig sabihin, pag sinabi mong convenient, what is right, what is proper, what is fitting? Ano yung nararapat doon? Okay, hindi natin bubuksan yung mga talata na yun. You could write if you want. Therefore, itong mga kasalanan na ito na titigan natin from verse 29 hanggang verse 31 ay mga kasalanan na hindi po, walang question, hindi dapat itong mga ito. Improper ito. Not fitting ito. Certainly not accommodating to man's true satisfaction. Akala ng tao, pag ginawa niya itong mga bagay na to, sasaya siya. Akala ng tao, pag ginawa niya yung mga bagay na to, walang mangyayaring masama. Akala ng tao, pag ginawa ng tao itong mga bagay na to, okay lang ang lahat. Mga kapatid, that's totally wrong. When man do these things, bad things will happen. And also, the judgment of God is in place. Yun po yung atin pong bagay na dapat maintindihan. Ano ba itong mga kasalanan na ito, Pritcha? Simulan natin. Una, being filled with unrighteousness. All unrighteousness. Hindi pagiging matuwid. Diba? Paano ka magiging matuwid? Ayaw mo nga sa Diyos. What is the basis of right and wrong? What is the basis of morality without God?
Okay? So, pag humiwalay ka sa Diyos ng Biblia, mahirap no? Hindi po ba sa ating ngayon, tignan niyo po practically speaking, let's talk about yung batas natin sa Pilipinas ngayon. Now, practically speaking, sinong pinapaboran ng batas natin sa Pilipinas? Who is favoring the laws of our land? Mga kapatid, walang ibang pinapaboran yan, kundi yung mga congressman din na nakaupo. They are protecting their own political interests. That's why they are pushing bills for their purposes. Siyempre, kung may batas silang ipapasa, tungkol sa environment, tungkol sa kuryente, para yan protektahan din siyempre yung mga interest nila. Kuha nyo? Ano lang yan? Practicality. Mga kapatid, sa Diyos hindi ganun. Ang batas ng Diyos matuwid. Ang batas ng Diyos, hindi pwede yan. May karampatang parusa yung mga ganyan. Mga nag-extortion, ganyan, something. Hindi yan okay sa Diyos. Pero, ano nga asahan mo sa mga tao sa sanlibutan na ayaw sa Diyos? Preacher, ang dami naman nating mga politiko, nagji-Jesus din sila Yeah, Jesus nga sila. Pero only by the label. Siyempre, iboboto ka ba naman ng tao kung satanista ka? Okay satanista ako. Pakiboto ako sa halalan. Meron ba naman boboto sa iyo? 'Di ba? Siyempre, kailangan may konting pambobola. Sabihin mo sa mga tao, pray pa sila pag camera. Wow, prayerful. Amen. Problema, filled with all unrighteousness, that is man. Ano pa? Ano pa yung magiging ang tao? Ano pang meron sa tao? Fornication, mga kapatid. Tanda natin yung kasalanan na yan, kumitil sa buhay ng 23,000 na tao sa isang araw. Noong sa 1 Corinthians 10:8, explaining the event dun sa time na nasa wilderness ang nation of Israel, 23,000 on one day. Because of fornication, according to 1 Corinthians 10 verse 8. Ang sabi ng 1 Corinthians 7 verse 1, it is good for a man not to touch a woman. At ang sinupply ng Diyos na probisyon sa bagay na yan is only marriage. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every man have his own husband. Yun yung solusyon ng Bible. Amen. Only inside marriage is the bed undefiled. Pero ang sanlibutan, okay lang. Okay lang mag-fornicate, ganyan, pero hindi po. Okay, hindi po yun tama sa paningin ng Diyos. Diyan po tayo. Mga young people, matuto na tayo. Okay? Matuto na tayo. Huwag na tayong maging kasunod na biktima. Huwag na tayong maging kasunod na casualty sa labanan na ito. There is a spiritual war. Satan wants your life. Satan wants to destroy your life. Gusto niya na sirain. Gusto niyang alisin ka sa fellowship ng mga believers. Yan yung gusto niyang gawin. And if you will not be mindful, kung magiging makulit ka every time na sinasabihan ka, may mga magulang ka, meron kang mga kasamaan sa church, pero hindi mo sila papakinggan. Okay. Wala namang, di ko alam kung meron, pero madalang siguro yung unang kita pa lang nabuntis na. Walang ganun. Kindat-kindat mo na yan. Oh? Kindat-kindat mo na yan. Diba? Hanggang progression na yun. Unti-unti yun. Oh. Preacher, paano maiwasan yun? In the first place, huwag mo entertain. Sabi ko nga sa inyo, sabihin nyo, taken na kayo. Sino yun? Christ. Amen. Nawa, mag-make sense ito sa atin. Sana, no? Alam nyo yung mga matatanda? Alam nyo yung mga may edad? Okay? Alam niyo may mga edad sa pag tinanong mo sila tungkol sa mga bagay-bagay. Masabi nila, of course, mas marami silang alam ngayon kaysa dati. At kung alam lang nila yung alam nila ngayon kaysa dati, mas okay, di ba? Ngayon lang nila nalaman, halimbawa. Ngayon pa lang sa salita ng Diyos, hindi mo na kailangan ma-experience para malaman. Sinasabi na sa'yo. Ba't kailangan mo pang ma-experience na ma-heartbroken? Ba't kailangan mo pang ma-experience na masaktan?
Ba't kailangan mo pang ma-experience na umiyak? Wag na. Hintayin mo na lang yung tamang ng Diyos. Tamang panahon ng Diyos sa iyong buhay. Wag ka na magmadali. Unang-una, ayaw mo pa naman din mag-asawa. Ba't ka nagmamadali? Tama ba? Crush ko po kasi. No? Yan ang problema. Makinig na tayo. No? Magme-mix. Nako, sana wag umabot sa time na sasabihin mo tama pala yung sinasabi ni preacher pag huli na ang lahat. Sana wag. Ngayon pa lang masabi mo na tama yung sinasabi ni preacher. Salita ng Diyos. Kung nakinig lang ako. Diba? Wag na sana yung wag na dumami yung mga magsasabi na kung. Ngayon pa lang maniwala ka na. Ngayon pa lang makinig ka na. No? Ito nasa Bible na yan, tagal-tagal na niya, ayaw ng Diyos yan. No? Ano pa? Wickedness. So, si Joseph, kung mababasa natin sa Genesis, di ko na pupuntahan na, Genesis 39:9, nung yung asawa nung kanyang bossing, yung asawa ni Potiphar, ay inaakit-akit siya. Ang sabi niya, wickedness. Bakit ko magagawa yung wickedness na yan? Okay. Kasi nga, may asawa, tapos inaakit siya. Sinabi, wickedness yan. Pero mga kapatid, matindi, inaraw-araw siya nun. Pero tumakbo siya. Okay? That is Joseph. Sabi ng Leviticus 19:29, prostitution is wickedness. Ano po yung prostitution, preacher? O alam nyo na yung mga nagtatrabaho sa bar, nagtatrabaho sa club, yan, prostitution yun. Binibenta nila yung kanilang sariling katawan para sa aliw. Okay? Problema ngayon, di ba? Huwag na tayong gagaya. Marami ngayon nagbebenta ng aliw sa social media. Social, ano na yun? Online prostitution. Okay? Yan ang problema. Para sumikat. Para sa pera. Para sa fame. Diba? Huwag natin isik yung mga ganun. Vanity yung mga ganun. What's more beneficial is godliness. Yung maging maka-Diyos tayo sa ating paglakad. Ano pa? The soul of the wicked desireth evil. Yan mga nakalagay sa Bible. Yan yung kasalanan ng tao. Ano pa? Covetousness. Oh, preacher, kasi dito sa listahan na ito, pagdating mo ng verse 29, sinabi niya yung covetousness. Tama ba? Tapos, maliciousness, tapos full of envy. Ang tanong, anong kaibahan ng covetousness sa envy? What's the difference between covetousness and envy? Preacher, pares inggit yun Di nga, ano ang pagkaiba? What's the difference between covetousness when you covet and when you envy? Ha? Ako din Pero, ano nga ba ang pagkakaiba nila? Okay, ito po ang pagkakaiba. Ang covetousness, more on pagmamay-ari ng iba. Ang envy, mismong tao. Pag sinabi ko, ang covetousness po mga kapatid, in its early usage, nakalagay na dyan, to covet is to desire something already owned or possessed by someone. Tignan nyo, kung paano ginamit sa Exodus 27. Gusto ko lang pong mapakita yung distinction na ito para maintindihan natin lalo. Exodus chapter 20 verse 17. Ang sabi niya, thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Basically, covetousness is, kung anong meron ang isang tao, huwag mong gustuhin yun. Kasi pagmamay-ari niya yun. Ha? Okay, so, ganito yan. There's a difference with itong statement. May pagkakaiba yung gusto ko ng bahay sa gusto ko yung bahay mo. Nakita niyo yun? Pag sinabi mo gusto mo ng bahay, siyempre basic desire, gusto mo siyempre ng matitirhan. Pero yung gusto ko talaga yung bahay ng kapitbahay namin. Iba na yun. May ano ka na nun. Covetous ka na nun. Bakit? Sa lahat ng gugustuhin mong bahay, bakit lupa niya pa? Bakit bahay niya pa? Kunin mo na lang yung walang nagmamayari or yung bibilin mo na lang. Kesa yung, hindi, gusto ko talaga yan Diba? Covetousness. So you are desiring something na pagmamayari na ng iba.
Okay? Their own possession na. Dito, ang sinabi nga na huwag ikubit, bahay, asawa, alipin, okay? Baka, ano pa yan? O kahit na ano, nasa kapitbahay mo. Kahit na ano daw na pagmamay-ari ng iba. O, so, covetousness pala yun kapag gusto ko yung Google Pixel ni Brother Kurt. Gusto ko talaga yung Google Pixel. Hindi Google Pixel na bago. Gusto ko talaga yung Google Pixel niya. Okay? Covetousness. Pagmamay-ari ng iba, ginugusto mo pa. Ginugusto pa natin. At yan ang tao. Covetousness. Okay? Ano pa? Maliciousness. Malice, extreme enmity of heart or malevolence. A disposition to injure others without cause, from mere personal gratification or from a spirit of revenge, unprovoked malignity or spite. Ito, delikado yung malice din. Alam niyo po, ang tinitignan sa kaso, kapag may kaso, halimbawa, pumatay, nagnakaw, something like that, nag-personal injury, ang tinitignan dun, malice eh. Kasi yung malice, mas mapapabigat yung kaso kapag may malice ang ginawa. Okay? Iba po yung mga kapatid. Halimbawa, kung ako'y nagdadrive, nabangga ko yung tao, aksidente, makakasuhan ako doon. Pero yung binunggo ko yung tao, iba yun sa nabangga ko yung tao. Yung nabangga, hindi sinasadya. Yung binunggo, sinasadya yun. Anong pinagkaiba nila? Malice. Ibig sabihin, gusto mo talagang saktan yung tao na yun. Diba? Yan ang tinitignan sa kaso. So, okay, halimbawa, nakapatay ka. Yung degree nun, anong magdedetermine nun? Malice. Malice. Iba kasi yung nakapatay ka na self-defense eh. Bawa talagang, wala na. Yung magnanakaw, biglang pumasok doon, may espada siya, hindi niya alam, meron kang baril. May bala. Oh. Diba? Nabaril mo siya. Eh, trespassing yun eh. Oh. Lalo na gabi. Diba? Minsan may justification po, minsan na ano po yun. Na-justify yun ng defense lawyer. Kasi nga, pupasok gabi. Diba? Paano may mga bata pa sa bahay? So, minsan na-justify yun. Pero, yung ikaw mismo yung pupunta dun sa bahay at ano yun, may malis yun, mga kapatid. At yun ay mas mabigat yung kaso. Okay? But that is just the extreme way of saying ng malis, mga kapatid. What? Malis. Meron kang inaano sa heart mo, gusto mo talagang saktan, gusto mo talagang manakit, ganyan. Yan po yung problema. Ano pa? Full of envy. Ito yung sinasabi ko sa inyo. The difference with covetousness and envy. Yung covetousness sa kung ano yung meron yung iba eh. Yung envy, dun mismo sa tao. Ay, ang ganda niya naman. Ay, ang gwapo niya naman. Ay, gusto ko ako siya. Kung ako lang siya. Diba? Envy po yun. To feel uneasiness, mortification, or discontent at the sight of superior excellence. Reputation or happiness enjoyed by another. Envy, yung nakikita mo ang saya-saya ng iba. Tapos ikaw, ba't sila ganun? Bakit sila ganun? Ba't kami hindi? Envy. Okay? To fret or grieve oneself at the real or supposed superiority of another and to hate him on that account. So dahil mas nakakaangat siya, kinaiinggitan at nagagalit ka. Yun. Mga kapatid, lahat ng mga binabanggit ko dito hindi ipinapractice yan. Mga kasalanan yan. Dapat yan pinagsisisihan. Amen. So hindi dapat, huwag ka maiinggit sa iba. Huwag mo ikumpara kasi ang isarili mo sa iba. They that compare themselves between themselves are not wise. Hindi talaga yan wise. Preacher, kasi ang dami nilang ganito, ang grabe yung buhay nila, ang ayos-ayos ang buhay nila. Akala mo lang yun. Akala mo lang yun. Kung meron kang Diyos, meron tayong Diyos, okay ka na, be content. May magsikap tayo, magtrabaho tayo, magsumikap tayo, okay yun. Okay, pero huwag tayong mainggit sa iba.
Eh baka kaya mas malaki yung sa kanya, mas malaki yung kinikita nila, baka mas malaking pangangailangan nila. Ikaw, wala ka nilalaban ng cancer, sila meron. Tapos nainggit ka, sige, pag nainggit ka, bigay din sa'yo ng Diyos yung cancer. Sige, sige, bigay ko rin yung pera sa'yo, labanan mo yung cancer din. Minsan, when we think about yung kung ano yung meron iba, kung ano yung iba, naiinggit tayo sa kanila, hindi natin alam gaano kahirap yung... Nakikita lang natin yung panlabas. Okay? But our God, di ba? Sabihin natin, let your request be made known unto God. Ano pa? Murder. Oh, by the way, murder. Di ba totoo ang Bible? Oh, alam ko po, alam nyo na, di ba? Yung balita na naman sa Sambuanga. Genesis chapter 9, verse number 6. Genesis chapter 9, verse number 6. Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed. For in the image of God made he man. Okay? So, dito po, as early as Genesis 9, inordain na ng Diyos ang capital punishment or death penalty. Okay? Inordain ng Diyos ang death penalty. Pag nakapatay ka, kinitil mo yung buhay ng isang tao, babawiin din sa'yo yung buhay mo dahil kinitil mo siya. Hindi ko alam dati, napanood ko yun, pero hindi ko alam kung hanggang ngayon. Pero I think hanggang ngayon eh. Sa Japan, may death penalty pa rin eh. Sa Singapore din. Imagine, bakit ganun yung mga, sabi mo, kung practically speaking, ba't ang tatino ng mga tao doon? Abay, pag nakagawa ka doon ng krimen, ay siya, sigurado, bitay. Eh dito, nakagawa ka na ng krimen, ikaw pa biktima. Kawawa yung bata na yan, kawawa yung ganito. Kaya walang takot sa puso. Ginawa ang batas, 1 Timothy chapter 1, verse 9 to 10. 1 Timothy 1, 9 to 10. Knowing this, sabi niya, 1 Timothy 1, 9 to 10, knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient. Hindi daw ginawa ang batas para sa isang matuwid na tao, pero ginawa daw ang batas para sa mga lawless, disobedient, ungodly, sinners, unholy, profane, murderers of fathers, and murderers of mothers, for manslayers, for warmongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. Mga kapatid, by the grace of God, kung wala ka namang ginagawang masama, hindi ka mo kailangang matakot sa batas. Ngayon, ang bansa ay magiging unrighteous kung yung katwiran ay yun pa ang kakasuhan at yung kasamaan ay papalaganapin. But, generally speaking, mga kapatid, kaya nilagay ang batas para masawata ang mga kamalian. Oh, halimbawa preacher, paano yung preacher kapag nagkaroon na ng death penalty dito sa bansa? Sa palagay ko, mas iisipin ng mga may sayad sa utak bago sila kumitil ng buhay. Kasi kikitilin din sila. Okay? No? Isipin mo, sa Genesis 9, kay Noah pa lang, kung nakapatay ka, dapat mamatay ka din. Kasi kinuha mo yung buhay na binigay ng Diyos na hindi pa oras. Ang Diyos ang kukuha kapag time niya na. Huwag mong unahan. Okay? So, ang problema, ito yung mga nangyayari mga kapatid, but it should have. No, ang problema kasi natin, by the way, dito sa ating bansa, one of the things, okay, walang namang gobyerno ngayon na perfect. Millennial kingdom lang yun. So, ngayon, wala pang perfect government. But, ang isang righteous na bansa, ang mali, mali. Ang tama, tama. Ganun yun. Pag tinolerate mo ang mali, hindi na righteous nation yun. Oh. Eh, kaya lang, di ba? Ang problema, ayaw naman nilang ipasa yung mga batas na mga ganyan kasi natatakot din eh. Paano kung corrupt tas mamamatay, di ba? Mauubos sila eh. Mauubos eh. Kaya natatakot sila. Di ba?
Yan ang ano natin. Yan ang pero ang trabaho natin naman, hindi naman tayo gobyerno eh. Ang trabaho natin, hindi sila pag-pray, Lord, mamatay na sila. Hindi ganoon. Ang panalangin natin, masave din sila. Yun lang yung pag-asa mo eh. 'Di ba? Yun lang yung pag-asa natin. Ano pa? Debate. Konektado yan sa pakikipagtalo, sa strife, mga kapatid. Oh. Yan naman ang tao, 'di ba, sa social media, isipin mo. Dami-dami sa social media, maghapon, nag-aaway. Ano pinag-aawayan? Kanal. Ano pinag-aawayan? Flood control. Ano pinag-aawayan? Ang dami pinag-aawayan. Okay. Yung mga keyboard warriors, may nagawa ba sa bansa? Yun lang, wala din. Diba? So, ang dami. Daming mga nag-aaway-away, debate, diba? Away-away na ganyan. Ano pa? Deceit, yung labi, nandaraya. Okay. So, sana po wala sana nating mabudol-budol, no? Budol-budol sa mga chip, Ano pa? Malignity, extreme enmity or evil disposition of heart toward another, malice without provocation, malevolence, with baseness of heart, deep-rooted spite, no? Para din siyang parang malice din, no? Yung malignity. Ano pa? Whisperers, konektado po sa chismis. Okay, bulong-bulungan. So, mga kapatid, tulungan natin by the grace of God, no? Maiwasan natin yan. Pag may problema tayo sa kapatiran, sabihin natin. Diretsuhin mo. Huwag mo siyang ibulong. Sabihin mo. Pag-usapan ng maayos. Ano pa? Backbiters. Hindi lamang whisperer, kundi backbiter. So, meron tayong passage dyan na alam talaga ng Diyos na meron ganyan, nagkakagatan. Oh. Pero, hindi dapat gano'n. So, pero ganyan naman sa world. Di ba? Ganyan naman sa world. Isipin mo minsan tayo din, guilty tayo dyan. Richard, paano tayo guilty dyan? Kahit saan ka pumunta, di ba, government agency, pila ka. Tagal. Tapos kung nandun ka na sa teller, o kung sino may kausap mo dun sa may window, natarayan ka, di ba? Pagbalik na mo, taray-taray mo dito. Alam mo, hindi siya pinapasama ng gano'n. Pero di mo naman nasabi sa harapan. Diba? Nakikita natin, normal lang yung sanlibutan eh. To talk about usually on a derogatory manner against another behind their backs. And that is the... At ito po mga kapatid, tingnan nyo yung listahan na binabasa natin. Pag binasa mo yung verse 32, yung mga kasalanan na yan, pag nagawa daw yan, yan ay karapat-dapat na sa kamatayan. Imagine that. Sa atin, hindi parang okay lang yun. Tao lang tayo, hindi. Pero sa Diyos, deserve na yun ang punishment. Deserve na yun ang death. Ganun yung standard ng Diyos. Iba yung standard natin. Mas mababa. Haters of God. Yung pag-serve sa idols, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, ay pag-hate sa Diyos. Keeping God's commandment is loving Him. According to Exodus 20, verse 6 and verse number 5. Okay, malapit na po ito. Despiteful. Ano pa? Proud. Ayaw ng Diyos yan. Boasters. Oh, doon sa proud, tandaan po natin na pinag-iingat, lalo na, no? Not a novice doon sa isang bishop, sabi doon sa requirements doon sa 1 Timothy. Not a novice lest being lifted up with pride, he fall into condemnation of the devil. So, hindi talaga yan. Yung mga kasalanan po na yan, mga kapatid, ay itong mga kasalanan na to, hindi to gusto ng Diyos. Boasters. Okay, akala natin, maraming ganyan. Akala nila, forever sila na buhay dito sa lupa. Ayaw nilang sampalatayanin yung ginawa ni Kristo. Ayaw nilang paniwalaan yung tapos na ginawa ni Kristo. Akala nila, forever sila dito. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what the day will bring forth. Natin alam mga kapatid. Okay? Ano pa? Inventors of evil things. Oh, diba? Ang daming invention na mga masasama. Ang tao, disobedient to parents. O, pinag-aaralan natin yan sa topic natin doon sa family. Tandaan nyo, yung disobedience to parents, death penalty din ang nakalagay sa law. Pinag-aaralan natin yan. Diba? Bakit? Pag di kasi natuto yung bata pa lang, hindi na marunong sumunod, susuway din sa Diyos. At ayaw ng Diyos, under the law ayaw ng Diyos ng isang Israelita sumuway sa Kanya. So dapat bata pa lang, maubos na yung mga rebelde. Ganun yun. Kaya dapat walang rebelde. Lalo na ngayon,
Hindi naman tayo under the law, under grace tayo eh. Diba? Kaya dapat dito sa church, walang bata na masuwayin. Lahat masunurin. Okay? Wala dapat masuwayin na mga anak dito sa church. Kasi, kung kiniklaim mong ligtas ka din, ganyan ba ang ligtas? Masuwayin, diba? Without understanding, okay, covenant breakers. Tanda natin, yung marriage, it's a form of a covenant. Ano yun? Kasunduan yun between a husband and a wife. Pero napakarami, nag-iiwalay. Kung ano mang pinagsama ng Diyos, hayaan huwag, sino man, huwag pag-iwalayin. Okay? So, a contract, isang kontrata, covenant din yun. Marami din mga tao, hindi galit na galit yung home credit, di ba? Galit na galit, marami sa online eh. Dami yung ano ba yan? Pinadala na ako na Sampina. Ano? Mga kapatid, huwag na tayo sumama doon. Kung meron man tayong kinuha by contract, bayaran lang natin. Ngayon reklamo. Ganun lang yun. So, when a person enters a covenant, he promises to keep the terms and condition of that covenant. This is what the nation of Israel became before God in their warring after God. Ito na yan. Sabi nila, kikip nila yung utos ng Diyos. Hindi nila kikip. Okay. Mainit na po ba? Mainit po ba? Hindi naman. Hindi naman. Mainit, okay. Okay, may check. Okay, so without natural affection given to the serious acts, even men with men, women with women, mas mahal pa yung mga hayop kaysa sa tao mismo, mas minamahal pa yung nilikha kaysa sa lumikha. Yan ang tao. Implacable, hindi ma-appease, okay, hindi ma-pacify, talagang hindi magbago-bago yung kanyang mahirap yung ganyan. Yung pinakausapan mo na lahat-lahat, ayaw pa din. Matigas yung mukha. Okay, implacable. Ano pa? Unmerciful. Kung maintindihan mo lang yung mercy ng Diyos, magiging unmerciful ka kaya. Magiging unmerciful kaya ako. Na ako din mismo kinahabagan ng Diyos. Sino ako para hindi mahabag sila? Tama po ba? Yan yung mga bagay. At, tandaan niyo po yung listahan na yan ay listahan ng mga things na ginagawa ng tao na hindi gusto ng Diyos. Kasalanan. Lahat ba mag-a-agree doon? Yung iba, justify pa yun. Hindi, okay lang yan. Ito na ako. Ganito na ako pinakanak. So, what this first part of the presentation of the gospel is designed to do is to bring any man to believe God's righteous judgment. Basahin ko na lang po, Romans 1:32. Okay, tapos natin. Salamat sa Panginoon. Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Hindi lamang daw yung gumagawa ng mga bagay na yun, kundi natutuwa ka sa mga gumagawa nun. Hindi ka nga pumapatay, tuwang-tuwa ka naman na pumatay yung iba. Hindi ka nga envious, pero tuwang-tuwa ka dun sa mga napapanood mong something, ba? So, ibig sabihin, lahat ng mga bagay na yun deserves the wrath and judgment of God. At dapat maliwanag sa puso ng kahit sino, nahatulan ng Diyos. Dahil din dyan sa mga bagay. When we present the gospel to others, whether via personal witnessing, public evangelism, or preaching, the presentation of the wrath of God as rightfully deserved by all men should take place. This serves as the backdrop for the presentation of the gospel of the grace of God, where instead of wrath, grace came unto all men. Mas ma-appreciate ng tao na kinahabagan lang siya ng Diyos kasi lahat ng mga yun, karapat-dapat na sa kahatulan yun. Pero salamat sa Panginoon. Diba? Si Kristo ang nagbayad doon. Hindi ibig sabihin, pwede mo nang gawin. Ibig sabihin, namatay siya dahil doon sa mga bagay na ginagawa natin. At ang goal ng first pillar na ito na ating nag-aralan, to establish that man is worthy of God's wrath and judgment. Next time, pag-aaralan natin yung second pillar o yung mga self-defense na merong ginagawa ang tao kapag narinig niya yung katotohanan na ito mula sa salita ng Diyos. Tayo manalangin, Lord, salamat ngayong gabi, salamat sa pagsamin po sa amin sa munting pag-aaral namin ng inyong banal salita. Tulungan niyo po kami na maging mindful, especially with the things that we have studied. I pray na matutunan namin to be righteous
to live godly in Christ Jesus, and also to be faithful witnesses of the gospel of Christ. I know na hindi minsan uneasy, mahirap sabihin yung katotohanan, pero ito po ang totoo. But help us to speak this, to preach this in love sa mga tao na namin kakilala, and even to those who hindi namin kakilala, malaman nila yung pag-ibig niyo po sa sanlibutan. Please let me pray. Amen. Alright.